Yun, welcome sa panibagong video. I'm J. Michael at may makakasama tayong isang bagong motor. Ito, meron siyang cover. Sa kadahilan ng merong construction sa mga kapitbahay natin at napakakapal ng alikabok dito sa ating bahay. At since hindi ko pa siya nagagamit, naisipan kong lagyan na lang muna ng cover siya. At isa rin tayo sa pan ng unveiling, kaya parang magiging unveiling itong video na to. At gustong-gusto natin yung mga unboxing, unveiling, kagaya itong bagong motor na to. So kalalabas lang nito guys, malalaman nyo kung anong model at brand. Pero sa tingin ko obvious na kasi nakikita nyo naman yung ating damit ano. So Honda. Ito. So sa mga bago pa lang sa ating channel guys, please don't forget to like and subscribe. At click nyo din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video. So yun guys, huwag na natin patagalin, buksan natin to or unveiling na natin. So excited na ako. Eto. So guys, kitang-kita nyo naman, kulay-pula bagay sa damit natin, ano? So, PCX 160. Ayan, so ngayon ko lang siya nahawakan talaga. Napaka-smooth ng kanyang pintura, ano? Napaka-premium. Grabe, ang ganda. So, halos mapuno yung ating talyer, ano? Ayan. So, pinasok ko siya guys kasi, gaya ng sabi ko, hindi pa natin siya masyadong nagagamit. At kitang-kita nyo naman guys yung kulay niya. Actually pag nakita nyo ito sa personal, mamangha kayo sa kulay. Ano? So napaka-premium niya. Ayan o. Grabe. So guys, equipped din siya ng ABS. Ano? Ito, nakalagay naman dito. So ang kulay niya is matte solar red. At ito yung bagong labas ng Honda PCX 160. At ikutan natin guys, physical appearance check muna tayo. Tingnan natin yung kabuuan ng motor. Ikutan natin itong motor na to. So guys, meron siyang ESP Plus Enhanced Smart Power na engine. Meron siyang 157cc yung kanyang displacement. At syempre 4 valves na rin siya. 11.8 kW at 8,500 RPM yung kanyang max power. Ang max torque niya is 14.7 Nm at 6,500 RPM. It's OHC or single overhead cam. At syempre liquid cool na rin siya. Fuel consumption abot ng 45.1 km per liter. So puntahan natin dito sa harap guys. Ito yung sinasabi ko ano. Meron na rin siyang lapad na 110 70 14. At disc brake siya. Integrated na yung kanyang yung ABS sensor dito. Ayan, nasa disc brake na rin mismo ito. So yung mga naunang version hindi pa no. So yun yung kanyang difference. Dual piston yung kanyang caliper, ito. At isa sa mga napansin ko guys na gustong-gusto ko yung kulay ng rim, ito. So bumagay sa color red. Personally, I choose yung mga ganitong kulay na parang mga metal color or bronze color. Ito, ayan. So ayan guys, yung kanyang lapad ng gulong. 130, 70, 13. So mas maliit guys ng 1 inch sa likodan na gulong. So ngayon natin napansin. At syempre disc brake, single piston yung kanyang caliper. So walang ABS dito sa likod guys, pero mayroon siyang HSTC. So ano ba yung HSTC? Eto guys, Honda Selectable Torque Control.
So nami-minimize yung pag-skid ng gulong kapag na-detect ng ABS sa harap na nag-i-skid yung gulong sa likuran ano. So nagle-less siya ng torque or nagbabawas ng torque para ma-maintain yung speed natin sa kalsada. At yung kanyang fuel tank capacity guys, buksan natin yung kanyang fuel tank. Ito, so nakalagay siya sa seat ulit. Ayan, seat at saka fuel. So twist lang natin yung knob and then itong iyan, switch button at bumukas na siya. So ayan guys, pakita natin ulit. Automatic na, di ba? Ayan. So meron siya itong maganda guys, may patungan dito ano. Ayan. Yung kanyang fuel tank lid holder kung tawagin. At buksan natin 'to. Ayan guys, saktong-sakto 'to ano. Ayan oh. So dito natin ipapatong 'yan habang tayo nagpapagas. So hindi natin mawawala to or hindi mababagsak sa lupa or sa semento kung saan gugulong. Safe siya, dito natin siya ilalagay. At yan, balik na natin. So 8 liters yung fuel tank capacity niya guys. So eto guys, kapag gusto nating sa ngayon ano siya ano. Ayan, nilagay muna natin siya sa lock. Hindi natin siya mapipihit. Ayan, kasi nakalock yung ating key fob or yung remote. So para ma-activate yung ating knob, so press lang natin to ng ilang seconds. Ayan, hanggang sa mag-green. So ayun, saglit lang ano. At pwede nating i-switch yung knob ito. Ayan. So dalawang beep marinig natin. So dito sa left handlebar niya guys, yung dulo niya is chrome din ano. Ito, kung nakikita nyo, ayan, napakakintab ano. So masarap hawakan yung kanyang handlebar. Ito, malambot siya. Merong high beam, low beam, busina, signal left and right nandito. So salamin, ito guys, ayan, kung nakikita nyo, maganda yung reflection niya. Sakto lang yung size ano, hindi siya ganun kalaki. Pero yung kanyang stem, ito, medyo slim siya, slim type. Merong brake fluid dito, yung tank andito sa kaliwa ano. So ito yung sa likuran. So sa gitna guys, ito puro chrome din, yung mismong handlebar niya chrome. Ganun din yung clip dito, clip niya, clip bar ano, clip bar siya. And then ito yung kanyang logo. Napakaganda guys ano. Sa Honda ko lang nakikita na ganitong logo, napakaganda. So chrome din dito, may accent ng piano finish black dito sa may gitna. At dito guys sa kanan, kung makikita nyo, ganun din, meron siya ditong hazard, yun ang maganda no. Integrated na yung kanyang hazard or built-in na. Ito yung kanyang starter switch. Meron siyang idling stop. Ayan, ito. So ganun din yung salamin, ito, sakto lang din. At ito yung brake fluid sa kanan. Syempre, ito yung kanyang preno. Ayan, so napaka-elegante ng kanyang handlebar. Ang maganda nito guys, marami kang may kakabit dito no. So cellphone holder or camera 360 pwede dito. Kung saan mo naisipang ikabit. So possible lahat 'yan. At ito yung kanyang full meter display. So buksan natin guys para makita nyo ano. Ayan, naka-unlock na yung ating ano or naka-activate na yung susi ano. Pwede na natin siyang buhayin. Ito. Ayan, so meron siyang hazard. Ito guys, yun yung maganda ano, built-in na din yung hazard. High beam, ito. And then yung kanyang time clock, upper left corner nandun. So speedometer andito. Yung kanyang fuel gauge nandito, and then yung average fuel per kilometer per liter. So naka 32.3 tayo. Ito. So patayin muna natin yung ating hazard para hindi nagbi-blink. So total 361 km yung odometer niya. So nakuha natin to guys, nasa 270 pa lang something. Ayan. So ito yung ABS naka-engage. So maraming ilaw dito guys. Hindi lang natin makita. Ilagay na lang natin sa screen yung mga ibig sabihin ano, kasi gaya ng battery check or check engine, hindi yan lalabas basta-basta no. At saka yung change oil indicator. So lahat ng indicator guys lagay natin sa screen. At may pangalan dito guys, kulay blue, PCX. Ayan. So dito meron selection button. At saka yung ito yung selection button nasa kaliwa. Ito. So sa kanan yung set. Ayan. So lahat ng information na kailangan mo guys nandito sa meter panel na to, which is fully digital meter panel siya. Ayan. So ayan guys, nag-charge pagkalagay natin ano. Ayan oh.
Yun. So nagcha-charge yung ating cellphone. Ayan. Basta buhay yung ating power, ano. Ayan. So patayin natin. Yan. Nawala yung charge niya. So patayin natin para makita nyo. Yun. So 100% pa yung battery natin. At nakakabit yan dito sa ating USB. Yun ang maganda dito guys, ano. 2.1 ampere. So mabilis nang mag-charge. Sakto lang sa mga cellphone yan, ano, yung 2.1. Hindi masyadong mabilis mag-charge. So sakto lang, mas gusto ko yung ganyan na may maintain natin yung battery health. Ayan guys, kasyang-kasya ang cellphone. So sa reference, this is iPhone 11 Pro Max. Ayan. So yan yung size nya. At kasya siguro kahit dalawa, tatlong cellphone pa dito tsaka wallet, ano. Ayan, isang cellphone tsaka isang wallet na maliit. Ayan. Ayan, so nasasaka natin ng maayos. Diba? At patayin na natin guys. Ayan, para hindi malobat. So pinupush lang para ma-access yung front pocket guys. Ayan. So punutin na natin yung ating cellphone. Ayan guys, USB. Ito yung kanyang panggilid, ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus. Ayan, di ba, sa may center stand. Ito yung kanyang foot peg para sa angkas, ano, or pillion. Ito, so ganun yung kanyang ano. Hindi mo siya mapapansin kapag nakataas. Pag naman nakababa na siya, ayan, medyo futuristic yung design. Ito, ayan, medyo triangle siyang pag ganon, parang shark. So sa kulay niya, ito yung emblem niya guys, napakaganda ng emblem. Ayan, so gold emblem siya. So naka-emboss siya, no, nakaangat. So napakaganda ng kanyang pagkakadikit at napakaganda guys, gold. Grabe ang ganda. So integrated yung mga signal light niya. Ayan, so medyo X design siya kung makikita nyo, ano. Ayan. So meron siya ditong reflectorized din. Para kahit patay yung engine, patay yung ilaw, magre-reflect pag tinamaan ng ilaw, ano. Patayin natin muna kasi baka malobat. Napaka-sporty din ang kanyang tambutso guys, ito. Ayan, oh. So hindi siya kalakihan at saka maganda nito, medyo pag ganun, ano, pataas, sport yung dating. Yan, so ito plastic lang to guys, matte yung pagkakulay ng plastic niya. And then ito yung kanyang liquid cool, andito yung kanyang radiator. Ayan, so may mga gills siya dito. Ito guys yung kanyang upuan, elegante din. So two-tone, ano, medyo gray dito sa may angkasan, sa may likod. And then ito black dito sa mismong driver seat. Ayan. So dito medyo gray din. So buksan natin para makita natin. Ayan, grabe ang laki guys. Ang laki. So hindi tayo nagkakamali. 30 liters yung capacity nito. At meron tayo ditong helmet. Ito. Full face helmet gamitin natin. Ayan. So try nating isarado, ano. So yun guys, nalalak siya, oh. Fit na fit yung full face helmet. At buksan ulit natin. Maganda nito guys, ito lang, ano. So lagay natin sa seat, twist natin, yan, and then yun. So na open na. Yan guys. So meron ka pang maraming mailalagay dito. Ayun yung ating palad, ano. Ayan. So malaki pa. Kasyang kasya yung mga personal na gamit mo dito. Tanggalin natin yung ating full face helmet. Ayan. So nakakita nyo. Yung kanyang mga suspension sa harapan is Showa guys. Ayun, kung nakikita nyo, ano. Ayun, kasi nakikita ko, ayun, no. Kaya ang ganda ng kanyang play, yung laro nitong suspension na to. Kasi Showa, Japan brand, Japan quality, syempre. And I'm sure ganun din sa likuran, ano. So Showa din ito, kung di tayo nagkakamali. Hindi lang natin makita yung ano niya, label o yung brand name. And then yung ating ilaw, lahat ay LED na. Ayan, buksan natin guys.
Ayan. Diba? So high beam, naka high beam siya, ayan. At yung kanyang hazard ay ayan. So kung di tayo nagkakamali, lahat yan ay LED na guys. Ayan oh. Wow. So sa kanya, ayan, makikita nyo naman guys, walang bulb. Napakaliwanag. At ngayon naman i-sound check natin yung kanyang tunog ng tambutso. Start natin guys. So nagba-vibrate yung ating patungan. So yan yung tunog guys ng ating tambutso Yan. So seat height niya 764 mm. At ganun ang itsura natin sa height na 5'5". So yun guys, ito yung ating initial impression para sa motorcycle na ito ito ang latest na Honda PCX 160 na mayroong gold emblem ito. At napakaganda ng kulay niya guys, lalo na sa personal So malalaman ng tao na ito yung latest version kasi ito yung bagong labas na kulay ng Honda PCX 160. So meron siyang presyo na 149,900 para sa ABS version. Meron siyang tatlong kulay. Yung kulay pula, black at saka white. So para sa CBS type, meron siyang 131,900. At meron siyang dalawang kulay lang. So puti at saka yung black. So the difference guys, para ang pagkakaiba niya is ito yung pinakang latest na kulay. So pag nakita sa kalsada guys, talagang pag dinadrive mo to, talagang mapapalingon yung mga tao. So alam nila na ito yung pinakang latest na motor at kulay ng PCX 160. So balikan ko kayo guys para sa ating ibang review sa long drive, short drive at sa mga traffic at saka kapag meron din tayo angkas. At ganun din yung fuel efficiency nito. So meron pa tayong mga susunod na video para sa motor na to guys. Once again, thank you Honda Philippines. Ito. So check niyo yung kanilang Facebook page at yung kanilang official website, yung Honda Philippines, para sa mas updated na price. Baka kasi magbago yung presyo dahil almost end of the year na so pwedeng magmura or magtaas. So check niyo, balik-balikan yung kanilang Facebook page saka yung kanilang official website. So once again guys, I am Jamich. Thank you for watching. Bye-bye!